Samantala, pahabol pong balita, nakakaranas na naman ng ilang pang-aftershocks ang mga taga-Gihulngan Negros Oriental. At kaugnay ng balitang yan, may news to go si Micaela Papa. Micaela, kumusta na dyan? Micaela? Kaya kanina mga alas 8 ng umaga, nakaranas na kami ng napakalakas na aftershock at sa aming pagbaybay na sa mga kalsada ng Gihula, nakita natin na yung mga crack na namataan namin kahapon, napakalaki na, lumaki pa ng mga ilang palakpakan, kasi ngayon ng ilang kalsada na pasabot sa kahapon, ay hindi na rin makawala ng aming van. Ngayon naman, nandito tayo sa National High School ng Gihulngan, kung saan inaantabayanan natin ang pagdating ni President Noynoy Aquino at ni NDRRMC Secretary Benito Ramos para nga mag-assess itong sitwasyon dito sa Gihulngan ngayon. Ang abiso nga daw ay kasama din ni Presidente Noynoy ang kanyang mga kapatid. At ito nga ang pangunahin niya panawagan itong si RDRRMC Region 7 Director Nilda Morante ay matulungan naman tayo ng national government dito, pangunahin nga sa tubig dahil wala pang malinis sa tubig na lumalabas dito sa water system ng Gihulngan dahil kaya yung mga tubo. Ang gusto sana mo kasi sa DNH na magdala ng water treatment para man lang yung maduming tubig dito ay gawing potable dahil yun na yung pangunahing pangangailangan ng mga tao. Pangalawa naman ay yung kailangan nga ng malinis sa mga palikuran dahil nga walang running water ay nagiging problema na ang sanitation dito. So, yun nga, hinihiling nila na mag-set up ng portalet dito sa Gihulngan. Ayun nga kay Director Nilda Morante, napakahirap i-account kung gaano karami ang talagang nasalanta dito sa Gihulngan at kung gaano karami ang nasa evacuation center. Hindi kasi ito para katulad ng normal na bagyo. Nananatili yung mga tao sa evacuation center until sabihan sila ng pamahalaan. Dito daw kasi napakahirap mautusan siyempre ng mga tao na manatili sa isang site, lalo na pag nagsisimula ng limanig ng lupa. So medyo in and out yung mga tao sa evacuation center. Nagsipunta lamang sila pag yun nga, nakaramdam sila ng konting pagyaningat, lumalabas sila sa kanilang bahay. Ayon dun sa pagtatala ng DSWD ay 20 na evacuation centers na nailista nila. Ngunit hindi pa lang ito yung mga thermal na evacuation center. Napakarami kasi mga maliliit na umpukan na evacuation center na hindi lahat na nadadala ng mga relief goods. Ang ginagawa na nga lang ngayon ng pamahalaang panlungsod ay sinisibukan na lang nilang i-designate yung pagbibigay ng relief goods ayon sa bawat barangay at yung bawat barangay captain na nga yung bahala doon. At para na maging mas maayos yung pag-aabot ng relief goods, ang balak ng RDRRMC ay mag-set up na lang ng operation center sa bawat evacuation center na na-identify nila bukod pa din sa main operation center na nasa may munisipyo ng Gihulngan. Sarah? So, Micaela, ngayon lamang ay nagkaroon na naman nakaramdam naman ang mga taga-Gihulngan ng aftershocks. Tama po ba? Tama ba yun? Tama yun, Sarah. Napakalakas na ng aftershocks dito. Medyo from side to side yung movement na naramdaman namin at medyo manghihina yung tihod mo at medyo mapapadapa ka talaga. Pero yung mukhang yung tao sanay na, hindi naman sabing sanay na, pero hindi na sila yung natatakot lang agad. Alam na nila kung ano yung gagawin nila, yung lalabas sila sa open space at dadaka na. So, kumbaga, these are people trying to parang make do with what they have. Pero alam mo na nandito pa rin yung takot, Sarah. Okay, mag-ingat kayo dyan. Micaela Papa, nag-uulat mula sa Gihulngan Negros Oriental.